Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Happy New Year! Happy New Year po. Sa mga hindi nakakaalam bakit ko kayo binati ng Happy New Year, dahil sabi ko nga sa inyo nung nakaraang linggo, iyon ang wakas ng kalendaryo liturhiko ng simbahang Katolika. At kapag pumapasok naman ang unang linggo ng Adbyento, ay binubuksan natin ang panibagong taon sa kalendaryo liturhika ng simbahan. Kung tutuusin, ito ay may palatandaan. Nung nakaraan linggo, mapapansin nyo na ang ating ebanghelyo ay galing kay San Mateo. Dahil yun ay tinatawag na cycle A o taon A. Sa linggong ito, mapapansin nyo at sa mga susunod pa na ang mga ebanghelyo nating salaysay bawat linggo ay galing kay San Marcos. Dahil tayo ay nasa cycle B o taon B. At sa susunod na naman na Adbyento, yun ay taon C o cycle C at ang ating ebanghelyo ay galing kay Lucas. Yan ang mga palatandaan. Father, kailan ginagamit ang kay San Juan? Kadalasan sa mga dakilang kapistahan at ganun din sa halos buong panahon ng muling pagkabuhay. Doon ginagamit ang kay San Juan. Kaya yamang tayo ay nagsisimula sa panibagong taong ito, mapapansin nyo na tinatawag natin itong Adbyento. Galing sa wikang Latin, ad venire. Ibig sabihin, coming, ang pagdating. Dahil kung tutuusin, ang panahon ng Adbyento ay tumutukoy sa una, paghahanda ng ating sarili sa pagdating ni Jesus bilang dakilang hari, taglay ang kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan upang husgahan ang mga namatay at nangabubuhay na tao. Pero ang Adbyento rin ay pagdating at tayo ay naghahanda upang ipagdiriwang, gunitain ang unang pagparito ni Jesus nung siya ay nagkatawang tao. Kaya kung tayo pala ay naghahanda, magandang pagnilayan paanong paghahanda ang ating dapat gawin. Mapapansin nyo na kahit sino mang pari ngayon nagbibigay ng homilya basta Katoliko, palaging babanggitin at uulit-ulitin ang mga katagang maghanda tayo. Pero paano maghahanda? Para hindi makalimutan, nais kong gamitin ang mismong ginagawa na paghahanda ng mga lingkod ng ating simbahan. Tatandaan natin, linggo-linggo nagsisimba tayo. May bahagi ko lang sa inyo, bago sumapit ang linggo, maraming lingkod tayo ng simbahan. Anong ginagawa? Paparito Sabado pa lamang, mag-aayos ng altar, mag-aayos ng mga linen na gagamitin at mga kasangkapan sa misa. Hindi lamang yun, ang iba maglilinis ng upuan ng sahig. Dahil yun ay bahagi ng paghahanda. Bakit? Dahil maliwanag sa kanila na kapag sumapit ang linggo kung saan tayo ay magsasamba, pinaghahandian nila hindi ang pari na magdiriwang ng misa. Ang pinaghahandian nila na si Kristo ay darating sa bawat pagdiriwang ng misa sa dalawang pamamaraan. Una, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga, mapapansin nyo,
Nang pinahayag ng mga lektor ang salita ng Diyos, sinasabi nila, ang salita ng Diyos, tayo ay nagpapasalamat. At kapag tayo ngayon nakikinig na ng Ebanghelyo, mismong mga salita ni Kristo ang napapakinggan natin sa pamagitan ng salita na iyan. Napapakinggan natin ang tinig ni Jesus. Yan ang una na kanyang pagparito. Ikalawa, sa banal na pagdiriwang rin ng misa, nagaganap ang kanyang pagpaparito sa tinatawag na pagdiriwang ng Eukaristiya, kung saan pagsasaluhan natin si Jesus sa peraso ng tinapay na iyan. Dahil para sa ating mga Kristiyanong Katoliko, ang pananampalataya natin nagsasabi, si Jesus ay paparito sa peraso ng tinapay na siyang pagsasaluhan natin. Kaya nga mamaya, bago natin tatanggapin si Jesus sa komunyon, anong sinasabi ng pare? Anong sinasabi ng lay Eucharistic minister? Ang katawan ni Kristo, the body of Christ. Anong sinasabi nyo? Amen. Dahil naniniwala tayo na yan ang ating pinaghahandaan. Kaya magandang paalaala rin yan sa atin. Dahil palagian tayong pinupuna ng mga kabilang sa ibang relihiyon, lalo na ngayon, unang linggo ng Disyembre, ginaganap sa Intramuros, every year yan, yung tinatawag na Grand Marian Procession. No? Yung mga ibang sekta nung bato sa atin, tingnan nyo mga Katoliko, ayan, pinoprosesyon na naman, ang gawa ng kahoy, ang gawa ng bato, mga sinasamba nila, bawal yan sa Biblia. Yung sagot ko lang bilang pare, sino bang nagsabi sa iyo bilang pastor na kaming mga Katoliko sinasambang imahe ng Mahal na Birhen? Dahil kung maalala nyo, nung nakaraang linggo, nagkaroon tayo ng prosesyon. Sinong prinosesyon natin? Walang imahen. Ang prinosesyon natin ay ang peraso ng tinapay na pinaniniwalaan natin nandun ang presensya ng Panginoong Jesucristo. Kaya yun ang ating pinaghahandaan linggo-linggo. Paano tayo naghahanda? 3 ang mungkahi ko. Una, sa pamagitan ng pagninilay. Ang mga nagpapahayag ng salita linggo-linggo, ang ating mga lektor, sila ay hinubog na wag silang pupunta sa inyong harapan at magpapahayag ng salita ng Diyos na hindi nagninilay sa salita ng Diyos na kanilang ipapahayag. At yan rin ang binibigay ko sa inyong hamon bilang paghahanda sa pagdiriwang ng Pasko. Yamang ang buwan ng Disyembre o yamang ang Ebanghelyo ni San Lucas ay merong 24 na kapitulo. Ito ang una kong hamon sa inyo. Araw-araw, bawat araw ng Disyembre, maglaan kayo ng 1 kapitulo na babasahin ang Ebanghelyo ni Lucas. Father, December 3 na po ngayon. Hindi pa huli. Pagkatapos ng misa mamaya, pag-uwi sa bahay, basahin ang Kapitulo 1 ng San Lucas. Bago maghapunan, basahin ang 2 kapitulo ni San Lucas. Pagkatapos ng hapunan, basahin muli ang 3 kapitulo. Idinahabol mo. At bukas, December 4, 4th chapter. December 5, 5th chapter. Tamang-tama, darating ang December 24, tapos mo ang 24 na kapitulo ni San Lucas. Bakit? Dahil kapag tayo nagtipon-tipon sa misa ng hating gabi, on the 24th, na paghandaan mo ang pagdiriwang ng Pasko dahil napagnilayan mo ang buhay ng Panginoong Jesucristo. Bakit siya naparito? Bakit siya ipinanganak? Bakit siya nagpakasakit? Yan ang unang hamon sa atin ng paghahanda. Nababalot sa iyo sa tinatawag na pagninilay. Ikalawa, na hamon sa atin, katulad ng nabanggit ko sa inyo, ang mga lingkod ng simbahan ay naglilinis.
ng ating bahay dalanginan. Yun rin ang magandang katangian na mapulot natin. Na ang ating kaluluwa, na ang ating sarili, budhi, isipan at puso, malinis natin bilang paghahanda. At para sa ating mga Kristiyanong Katoliko, wala nang ibang pamamaraan ng paglilinis ng sarili, kundi sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal. May bahagi ko lang sa inyo. December 3 ngayon. 2 days ago, December 1. Hapon na, may lumapit sa akin. Nagtanong, Father, first Friday po ngayon, December 1. May holy hour po ba tayo? At meron po ba tayong kumpisal? Sabi ko, meron. Ba't mo naman natanong? Sabi niya, kasi akala ko, Father, wala tayong holy hour at confession dahil may nubina para sa ating paghahanda sa piyesta. Sabi ko, hindi mawawala yon. Sabi niya, natanong ko siya. Sabi ko, bakit? Kasi gusto ko pong mangumpisal. Sabi ko, magandang gawain yan at paghahanda. Yun nga talaga, Father, ang nasa isip ko. Unang araw ng December, first Friday, gusto kong paghandaan na ang nalalapit na Pasko na may malinis na puso, na may malinis na kaisipan at kalooban. Kaya, nang ako'y naupo sa confession box, siya ang unang-unang umupo para mangumpisal. At nasundan pa ng mga susunod na mangumpisal. Kalaunan, sabi ko, ihinto ko munang pangumpisal kasi tatapusin muna natin ang holy hour, yung benediction. Tamang-tama nang matapos ko, dumating na yung pare, no? Na mag-novena mass. Sabi ko sa kanya, Father, pagkatapos mo ng misa, huwag kang aalis. Natakot ang pare. Bakit si Father? Parang may pagbabanta na huwag akong aalis. No? Tamang-tama, nang matapos ngayon, kasi habang nagmimisa siya, nandun pa rin ako nagpapakumpisal, natapos ang misa siya, dumaan siya sa akin. Sabi niya, Father, salamat po, uwi na ako. Sabi ko, Father, bago kayo umalis, ako rin bilang pare, mangumpisal ako sa iyo. Parang nagtaka pa, sabi ko, kasi ang totoo mga kapatid, kaming mga pare katulad niyo, may mga kahinaan, may mga pagkukulang, may mga nagagawang pagkakasala at nangangailangan rin ng paglilinis at paghahanda ng sarili. Dahil itong panahon na hinihikayat ko rin kayo, paghandaan natin, lalong-lalo na kung sa ating pagninilay, kailan ako huling nangumpisal? 6 years ago? 10 years ago? Minsan, ang ilan nangumpisal nung sila'y nag-first communion. 8 years old. Ngayon, 27 years old na. Mga kapatid, tiyakin natin na magkaroon tayo ng malinis na kalooban bilang paghahanda natin sa pagdating ng ating manunubos. Ikatlo na aking mungkahi, nais nating maghanda, sikapin natin ngayon ang tinatawag na pananabik. To be excited. Bakit? Nagnilay ka na, naglinis ka na ngayong sarili, ano pang dapat mong gawin? Be excited to receive Jesus. Katulad ng bata, mga anak niyo, mga apo, pag ngayon pa lamang tinanong niyo sila, anong gusto mo na regalo para sa Pasko? Sinabi niya, bagong laruan, bagong damit, bagong sapatos. Yamang gusto niya yan, merong pananabik na pagdating ng Pasko, makakamit niyang kanyang hinihingi. Naalala ko na yung kabataan. Pag sinabi ng nanay ko, anong gusto mo sa Pasko? At yun ang kanyang reregalo. One day before Christmas, hindi ka makatulog kasi gusto mo nang buksan ang regalo. Ganong pananabik. At ang pananabik na iyan, nadala ko maging sa seminaryo. Bakit? Dahil habang kami seminarista, merong pari nagpaalala sa amin, ngayon pa lamang bilang seminarista, manabik kayo araw-araw na maging pari. Manabik araw-araw na maging pari.
At kapag naging pari, manabik araw-araw na makapagdiriwang ng banal na misa. Kaya iyan ang aking araw-araw na pananabik bago matulog sa gabi. Ang pananabik na bukas, Lord, magkikita tayo. Bukas, Lord, magdiriwang ako ng misa. Bukas, Lord, itataas ko ang iyong kabanal-banalang katawan. Yan ang pananabik na hindi nawawala sa akin. Kaya nga, yayain man ako, magbakasyon o ganon, may dalang maliit na maskit si Father. Bakit? Dahil walang araw na papalampasin ko na hindi makapagdiwang ng misa. Dahil nandun ang pananabik na makasama ang Panginoon, na matanggap ang Panginoon. At yan ang binabahagi ko sa inyo, panabikan. Dahil kung dito pa lamang sa lupa, nananabi ka palagi na makapiling si Jesus, hindi lamang sa araw ng linggo, nananabi ka na makapiling si Jesus araw-araw, at nadala mo yan hanggang sa buong buhay mo. Ang pananabik na iyan ay nangangahulugan na nais mong makapiling si Jesus sa kabilang buhay. At walang binibigo ang Panginoon. Kapag nais mo siyang makapiling, aanyayahan ka at tutulungan ka naman niyang mamuhay habang naglalakbay sa lupa ng mga biyayang kinakailangan upang matapos man ang paglalakbay natin, makamit natin ang gantimpalang langit. Ito, mga kapatid, ang saysay ng Adbyento para sa atin. Inaanyayahan tayo ni Jesus at sinasabi niya paulit-ulit sa Ebanghelyo, mag-ingat kayo at maging handa. Narinig rin natin sa Kanya ang makatagang, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga. At winakasan niya ang kanyang paalaala sa Ebanghelyo. Sinasabi ko sa inyo, na sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. At sa linggong ito, bilang inyong parish priest, minumungkahi ko sa inyo ang tatlong paghahanda. Madaling alalahanin, lahat nagsisimula sa letter P. Una, pagninilay. Ikalawa, paglilinis ng sarili. At ikatlo, pananabik. Kapag ang tatlong salita na ito ay matanim sa iyong isipan at ang iyong buhay gagawin ito, ako'y nakatitiyak na dumating man ang araw ng Pasko na ating ipagdiriwang, ibang-iba. Bakit? Dahil ngayon pa lamang pinaghandaan mo ang pagparito ni Kristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.